Yes. Okay, let's start our session for tonight with an opening prayer. In the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, we praise and thank you for bringing us together today in this learning session. We are grateful for the gift of knowledge and the opportunity to grow in our profession as bookkeepers. Bless our speaker and everyone here with wisdom, focus, and open mind so that we may understand and apply what we will learn today. May this session not only improve our skills but also help us serve our clients and communities with excellence and integrity. Guide our discussions and may everything we do today bring honor to you, dear Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. We already have yung presentation natin kanina. Who's going to share? Ako na? Sige. First, dali lang po. Ano nangyari dito sa aking presentation? Ayo. Okay naman po. We can Ha? see it. Okay na po, Oo. TL. Kaya lang hindi siya nagne-next. What's happening to us? Wait, madali lang po. Teka. Hindi ko alam, mukhang naghahang ako or... Ayun, sige, ganito na lang. Kasi parang ayaw. So Sige. again, welcome. Ilan tayo? So far 18 and counting. So welcome ulit everyone sa panibagong araw na naman na panibagong lesson for today. So hopefully excited yung lahat sa matututunan natin ngayon. So, kami po yung inyong team leaders. Ako po si TL Jeremy. Andito naman si TL Julius, TL Rachel, TL Madette, and TL AZ. So, for tonight's icebreaker, ito, simple lang, no? Simple lang yung gagawin natin. Uh, since yung topic natin will be parang technical, relaxing but technical, so gagawin din natin relaxing and konting teki-teki dito sa icebreaker natin. So, simpleng-simple para matutunan natin, ma-familiarize tayo dito sa Zoom. So, I think nakikita rin naman namin na hindi tayo palahat familiar dito sa Zoom. So, kasi nga 'di ba minsan pagka sabi natin end na yung lesson natin, hindi natin alam even yung pag-exit. So, yun yung gagawin natin ngayon. Very simple. Andito, emoji check-in. So, we wanted to see kung ano yung nararamdaman nyo today by using emoji. So, saan natin yun makikita? Dito sa, tawag dito, bakit wala sa akin? Dun sa React, yung nakikita nyo sa inyo, sa screen nyo, sa Yung Zoom may nyo, di heart. ba? May react doon. Ayun. So, yun. Pipili kayo doon kung ano yung nararamdaman nyo today. So, yun. Lagay nyo lang dito sa chat box natin. Wala pa. Hintayin natin yung mga reactions ninyo. So, sa React, tapos yung emojis. Diba? Meron doon. Pag sa chat box, may yung nakasmile sa baba. Ayun, may isa na si Yun! Marit.
Okay, Meron na sa meron pa? Cool. Wow! Yun nararamdaman natin. So, iba-ibang reactions ano, dun ayun, sa pamamagitan ng emojis natin. Wow, may clap. Okay. So, ano ito? Miss Evian, hindi ko yata nare-recognize ito. So, interested ako marinig si Sir Mark. Ano yung clap na yon? Ano yung nararamdaman mo today? Bakit may clap? May ano ba? Um, may winner ka ba today? Yung ganun. So, yun. Pwede po mag-unmute, Sir Mark. Ah, palakpak nga ako dahil, kakagaling lang ko lang namin sa ano, sa session kay Coach Alpi kanina. Oh, yung clean up catch up, tama po ba? Proposal yun, eh, winning proposal. Oh, okay. Oo, Mhm. bale 3 PM diyan, 2 AM gumising na ako kaya, palakpak ako dahil hanggang ngayon buhay pa rin. Canada ka po, 'di ba? Tama po ba? Oo, Oh, mm. wow. Oo nga. Anong oras na ba doon? Anong oras na po 6 ba na diyan? ngayon, 6 AM. 6. Wow, buhay pa. So yun, Sige talaga salamat. mapapapalakpak din po ako sa haba ng energy niyo. Tapos sino pa? Thank you, Sir Mark, for sharing your thoughts, sharing your feelings today. Sino pa? Cool! Si Christian. Ano itong cool? Ano yung cool ngayon? Hello? Can you unmute? Yes Just, po. malamig dito sa ano ngayon, sa location ko. Ah, Ayun po, maulan konti. Kanina din, ngayon malamig na. I don't know kung iinit pa bukas ang umaga. Thank you very much. May we know, Christian, kung saan ka ngayon? Parang, Davao. oh, mukhang interesting yung ano mo, weather mo. Dito sa amin, bakit ang init kahit naulan sa Cavite? Yun. So, next naman, si Marites. Marites, can you share? Hello po. Hello. Smiley. Siguro masaya ako kasi hindi ko nalimutan. Last, kasi parang 2 weeks akong nakalimot sa AC. Kaya yun, masaya ako. Oh, finally naka-attend ka po ngayon. Welcome, welcome again. Sana tuloy-tuloy na hanggang sa ano, matapos natin yung AC natin sa mga susunod pang lessons. Okay So, po. yun. Thank Thank you. you, Marites. So, tawag pa ako ng isa. Can you explain, Miss Mary Grace Caldino, kung ano itong nararamdaman mo? You can unmute. Opo, good evening. Hello. Good evening po. Ah, Malamig po kasi dito sa province kasi maulan. Oh, kaya pala Opo, ganun. Parang cool din. opo, Freezing, freezing cool, ganun. opo. So, yun, oo. Ayun, thank you very much sa mga nag-share ha. Sa mamaya, mas marami pa kaming tatawagin kasi ang goal natin ngayon is to know kung nasaan na kayo, kung ano yung nararamdaman nyo dito sa journey ninyo sa TBSA. So, yun, thank you for sharing, everyone. So, for house rules, papunta na tayo dito sa ating main event for tonight. So for house rules, stay muted para not unless tatawagin tayo to speak, no? Tapos camera on para ma-practice natin yung sarili natin na nakikita sa camera. Tapos be kind and supportive, stay engaged, and have fun. Have fun and be yourself. So dito naman sa ating AC, alam niyo naman na we really welcome yung lahat ng nasa isip natin at mas gusto naming naririnig kayo. So, yun. Next. So, for tonight, tapos na tayo sa ano no, sa mission and vision nung week 1. Nung week 2, yung chosen market, offer statement and optimizing your profile. Then, nag-overview din tayo about zero and QBO. So, ngayon, um, rest muna tayo dun sa ano, sa financials, sa numbers, sa medyo mas
sa mga technical na aspects ng bookkeeping. So ito yung pag-usapan natin ngayon. Week 5 would be how to set up Calendly, connecting and reaching out. So ayun, very important ito kasi ah magagamit at gamit na gamit 'to pagka may ano tayo, may magkakaroon na tayo ng clients or nagka-client getting na tayo. So yun, very important ito na maintindihan din natin. So our speaker for tonight is an accounting professional with over 12 years of experience in full cycle accounting and bookkeeping, with expertise then in property management in the entertainment industry. Um, Sabi ko, industry, wow. Tapos, and syempre yung corporate finance din. A proud TBSA batch 15, she is now venturing into freelance remote bookkeeping to serve international clients and is also a passionate mentor supporting aspiring bookkeepers na katulad natin. Please welcome TL Rachel. Hello po, good evening everyone. So I'll be your speaker for tonight. Share screen. So our topic will be, so for our week 5 AC session, our topic will be how to set up Calendly, connecting and reaching out. So what is Calendly? So if nag-advance reading tayo sa masterclass modules natin, if nag-advance reading tayo sa, naka-share screen na ba? Yes, Yes. yes. What is Nag-share- Calendly? Wait. Ako na po. We can see it, Yan. TL. Okay na. So, what is Calendly? It is an online scheduling tool that simplifies how clients book a meeting with you based on your availability. So, why Calendly? Because it eliminates back and forth emails, makes you look professional and organized, and improves client experience. Nakakasave kasi ng time, especially when kapag nagse-set tayo ng meeting with clients. So instead of back and forth yung emails na maya't-maya magtatanong ka pa anong available time niya, ibibigay mo pa yung available time mo. So initially, ibibigay mo na lang yung Calendly link mo. So magiging professional looking and organized ka. And it improves client experience. So key features of Calendly. First is the smart availability. Second, calendar sync, video call integration, automated reminders, custom event types, and payment collections. So sa smart availability, nakaset na kasi kung ano yung available time mo initially. So pipili na lang si client doon kung ano yung available time din niya. So, napaka-accessible talaga niya. And sa calendar sync, kung karamihan sa inyo is gumagamit ng Google Calendar, napaka-useful siya. Kasi nabla-block na agad yung time mo. So, may reminder ka na rin sa calendar. And video call integration, so pwede nating i-connect si Zoom, Teams, or si Google Meet. So, automated reminders, meron siyang reminder upon booking, immediately upon booking nung meeting, meron na marireceive na email si client, and also pwede mo ring iset yung hours before the actual meeting. Then custom event types. So sa custom event types, pwede kang mag-set ng different types of meeting. For example, magse-set ka ng for 60 minutes, may 60 minutes lang,
merong or if like kagaya ng ibang freelance bookkeepers na meron kang clients in US or Philippines, pwede mo ring iset separate event types for separate time zones. Kasi nakaka-awkward naman or hindi siya organized tignan kapag US yung clients mo, then ang makikita nila is naka-PH time ka. So, kailangan ring i-custom yung event time and yung time zone. Then yung payment collection, may feature si Calendly ng payment collection, pero hindi natin yan gagamitin. More on gamit yan ng mga consultants. So, ang gamit natin is for the free discovery calls. So, optional lang yan, free para sa atin. So, setting up your Calendly account. So, initially, magsa-set up tayo with the Calendly official website. Ito yung sign up dashboard. And you can use your email, your Gmail account. So, ito yung tip na naman natin na please magkaroon tayo ng list or master data ng ating mga accounts, user accounts and passwords para hindi tayo nalalock out and hindi multiple accounts yung ino-open natin, hindi pa ulit-ulit. So after ma-set up yung Calendly account, next is to create and modify your event types. So this is the sample dashboard for the Calendly. Ang mga i-modify or i-recreate nyo is to rename the event type, select the meeting duration, so 15 minutes, 30, or 60, or custom, and add meeting location, whether Zoom, Teams, or Google Meet. Then, modify your time availability. So, kung available ka lang ng after lunch, 1 p.m. to 5 p.m., pwede mo siyang i-modify. And yung time zone. Doon, i-check, gagamitin mo rin kung PST, EST, or PHT. Yung Philippine Standard Time or yung EST, yung sa US Standard Time. So, add meeting description, set limits and buffers. So, yung buffer, yung limits is, for example, available ka ng 1 p.m. to 5 p.m. So, pwede kang mag-set ng limit na 2 lang yung isa-set mong limits for that day, which is, kapag naka-2 na yung nag-book sa'yo for that day, hindi na wala ka ng available time for that day. Yun yung limits. And yung buffer is parang buffer is before and after, hindi pwedeng makapag-set ng meeting before and after kung ilang minutes yung buffer time mo. Then ask pre-call questions, yung invite form, and enable yung confirmations and reminders. So after setting up your Calendly, next is sharing your Calendly link. So saan ba natin i-share yung Calendly link natin? Bakit tayo gumagawa? Gamit na gamit siya, sabi nga ni TL Jeremy. Because yung Calendly link is i-send mo direct message. If ever na merong client na nag-contact sa inyo, nag-ask kung ano yung available time ninyo or can we, I'm interested on your services. So, pwede mo siyang replyan. May mga script tayo nasa masterclass modules. Please read sa masterclass modules natin kasi nandun lahat yon. May mga script na nakashare doon. So, can we hop on a call or on a discover call or on a call? There's my Calendly link. So, never nyong ibigay yung Calendly link nyo nang yun lang. So, ang tips dyan is
syempre dapat may message. So, wag yung link lang kasi napaka-unprofessional tignan kung yun lang. So, dapat part lang siya ng message. Or meron ka pa rin, may message content pa rin. Then next is, pwede siyang part of your email signature. So, kapag nag-send tayo ng mga SMIQ, yung mga sample mga cold emails natin, pwede nating ilagay siya sa email signature. And yung mga pwede rin sa website, yung mga nakapag-set up na ng kanilang bookkeeping agencies. So pwede nating ilagay sa website yung Calendly. And social media profiles like Facebook, LinkedIn, and onlinejobs.ph. Then, connecting and reaching out. With connecting and reaching out, napaka-wide nung connecting natin. Pero ang initially, kanino tayo magre-reach out? Kanino tayo makikiconnect? So, first and foremost, ang i-connect natin is yung mga kakilala na natin. Yung mga kakilala na natin, which is yung family and friends natin. We should ipakilala natin na nag-o-offer tayo ng services. So again, uulitin ko po sa masterclass modules natin, napakarami. Since limited lang po yung time natin on AC, we encourage everyone na maging hobby ang reading. So sa family and friends, initially pa lang na banggit mo sa family mo, for example, sa asawa ng kapatid mo or sa mga friends mo, hindi mo alam may business pala sila, business owner na, nag-start up na small business. So initially, pwede mo na pala silang maging clients na gusto na nilang, na kailangan na pala nila yung service mo in the future. Hindi man ngayon, hindi man agad-agad na kapag nagsabi ka sa kanila or nag-introduce ka ng services na ino-offer mo, hindi man agad-agad na i-reach out ka nila dahil kailangan nila yung services mo. But sooner or later, kung may kakilala sila or sila man mismo ay mangangailangan ng services mo, so pwede ka nilang i-contact and maaalala ka nila. So kailangan ko pala ng mag-bookkeep ng business transactions ko. Then, maaalala ka nila. Kaya ngayon pa lang, initially, introduce mo na sa kanila na you are into freelance bookkeeping. Then business owners, yung family and friends mo, business owners, or yung mga common acquaintances natin na business owners. Then sa sales people, service providers, yung mga virtual assistants or mga media managers, pwede rin natin silang i-reach out kasi baka may kakilala sila na nangangailangan ng service natin. Former colleagues, Facebook or LinkedIn or email contacts, organization, and online competitors. So online competitors is our fellow bookkeepers. So sooner or later, pag hindi nila kaya nang i-accommodate ng time nila yung clients, possible clients, pwede ka nilang i-refer. So let's have Calendly walkthrough. So kanina na-mention ko, first na gagawin mo is to set up your Calendly account. So kapag nag-set up ka ng Calendly account mo, use your email, your Gmail, or Yahoo email address. Then may mga initial questions siya na tatanungin. Is it for you, for your own use, or for your team, or para saan siya? So ilalagay nyo lang, i-answer nyo lang yung mga initial setup questions, yung
kung saan mo siya gagamitin, consulting. Then sa initial setup questions, wala na, may account na kasi ako kaya hindi ko na siya maipapakita. Pero yung mga initial setup questions is more on calendar. Ipapakita na niya agad yung calendar niya sa inyo. Kung ano yung availability ninyo, hihingin na niya, weekdays, kung ano yung available time ninyo, ano yung EST ninyo, ano yung time zone ninyo, and kung ano yung gagamitin ninyo to communicate. Kung Zoom yan, Google Meet or Teams. Just answer the initial set of questions kasi modifiable naman siya. So after mo ma-set up, ito na yung dashboard ng Calendly. And dito na, i-edit na natin yung Calendly account natin. So ano yung mga i-set up natin kanina na sinabi, yung event type. So pwede nating i-set up yung discovery call. I-rename natin yung event type, yung rename natin yung event type dahil initially nakalagay lang ng meeting. Then yung duration, ito na, pwede nyo i-set up kung 15, 30, 45, 60 minutes or kung ano yung custom ninyo. Ang question ninyo siguro dito is 30 minutes ba or 60 minutes? So, magva-vary naman siya. Pwedeng initially 60 minutes yung gawin mo or 30 minutes. Then, i-adjust mo na lang siya after ng mga actual discovery calls mo. So, if for instance, 30 minutes lang yung nilagay mo, then later on, ang nangyari is kulang, laging nabibitin yung meeting mo with yung discovery call mo with the client. So, pwede mo siyang i-set up as 60 minutes later on. Kapag naman na-set mo siyang 60 minutes, tapos hindi nyo laging nauubos, hindi pa kayo umaabot ng 30 minutes, pwede mo rin siyang i-modify later on. So, kailangan update mo lang siya lagi. So ito, location, yung meeting location. So I prefer Zoom kasi. Pero pwede kang maglagay ng different meeting locations. Pwede rin sa Teams, Google Meet. And so since remote bookkeeping na tayo, so more on ito, Google Meet, Teams, or Zoom. Then next is yung availability. Ito, isa-set up natin kung kailan sila pwedeng mag-schedule. I prefer 7 days lang kasi pag sobrang tagal niyan, kapag within 3 months or 4 months, makikita na nila lahat ng schedule mo. So mas okay na talagang nakaset siya for the next 5 to 7 days lang. Then at least ito, 8 hours notice. So, ibig sabihin nito, mabubook lang nila yung 8 hours from now. Kung ngayon sila magsaset ng meeting, hindi agad-agad na, pag 2 hours lang kasi yan, 2 hours na lang yung preparation mo. May mga pre-asked questions tayo. Initially, dapat bago tayo mag-jump sa discovery call, nakapag-research na rin tayo about dun sa client natin. Kahit general lang or mga simple informations lang regarding dun sa business nila. So, kailangan mag-set ng notice period. So, next is yung schedule na ito. Monday, Tuesday, ito. Ito na yung calendar. Ito na yung calendar schedule. So, ito lang yung available time for me na ibinibigay ko with clients. Ito lang. Bakit marami siya? May 10 to 11, may 1 to 2, may 2 to 3. Ang tip ko dito, huwag niyong ilalagay ng 8 a.m. to 5 p.m. Kasi pag nilagay niyong 8 a.m. to 5 p.m. tapos wala pang nagbo-book sa inyo, lahat yon mag-a-appear
kapag nag-book na yung client. Which is meron siguro initially ang parang mindset nila is baka wala pang client kasi lahat available, lahat ng time available niya. So mas maganda mag-set lang kayo ng 2 to 3 hours or 2 to 3 hours or kung ano lang yung preferred time niyo rin. And ito yung ilalagay ninyo, ise-set ninyo. So kapag ang client ninyo, ang target client ninyo is US, so dapat EST ang gagamitin ninyo. Then kapag Australian, ibang time zone, syempre, yung kung ano yung time zone ng client ninyo, yun yung gagamitin ninyo. Kaya kanina, yung feature niya is pwede kang mag-create ng additional. Pwede kang gumawa ng iba pang event type, another discovery call or event. Then, ang ilagay mo doon is yung Philippine PHT naman. So per client, mas maganda makikita nila kung ano yung time zone nila. Kasi kapag nag-book si client, mag-a-adjust ito kung ano yung time zone niya. Nagdi-default siya. Then ang purpose nito, madali lang to. Kapag nag-add kayo ng time ninyo, dito lang sa add. Yan. Then, yan, explore nyo na lang siya. Mag-add lang kayo ng time ninyo. Available time. Pero syempre kapag ang client mo is US and ang for instance 7:30 PM sa atin, 7:30 PM ay AM sa kanila. So kapag 9 AM to 5 PM or to 6 PM, yun din yung isa-set mong time na available ka for discovery call. Then next, pag clinic nyo itong more options, yung more options dito, makikita ninyo yung marami ka pang i-modify dito. So description. So ito yung sample description ko. So let's get to know your business and see how I can help. So during this free 60 minutes discovery call, we'll discuss your current accounting or bookkeeping needs, your goals, and how I might be able to support your business. No pressure, just a friendly conversation to see if we're a good fit. So simple description lang nung parang introduction lang sa clients natin. Then next is the limit and buffers. Ito yung nabanggit ko na rin kanina. So sa akin, I prefer na may 1 hour. May 1 hour ako before and after the event para hindi na drain yung energy. So bahala kayo kung kaya ninyong 30 minutes lang before and after para may preparation time naman kayo before and after. Ang hirap naman pag nag-o-overlap kasi ang hirap pag nag-o-overlap yung meeting mo. Mamaya nag-extend kayo yung isang client mo tapos maaapektuhan pa yung next one, may kasunod agad. So mas okay na may buffer time ka talaga. And set limit. Set ka kung ilang meetings lang per day. Kasi after na ma-reach yung sinet mong meetings, yung kung 2 lang ang gusto mong meeting for the day, ang mangyayari niyan, wala nang magiging available time dun sa, wala nang available time na mag-a-appear dun sa booking page mo. So, bakit tayo? So, ito, invitee.
to edit more options. Yan. So may free yan, free busy rules, booking page option. So pwede mong i-edit to. Pre-discovery call. So every 60 minutes na mako-custom mo rin to. And yung isa pang napaka-useful sa Calendly is, di ba kapag pag email yon medyo nakakahiyang manghingi ng information. And initially baka paano ka hihingi ng information regarding sa kanila, yung for example ito. At least kasi kapag may invite form ka, papa-fill out mo na agad sila ng mga useful para makapag-research ka regarding sa business nila. So mas search mo na kung ano ba yung nature ng business niya. Kasi kahit na ang client mo lang, ang niche mo lang is for example, property management, and nag-reach out sa'yo sa services industry. So, hindi naman pwedeng hindi mo sila i-entertain. So, kailangan kailangan itong form natin, magiging useful siya. So, ito, yung invite details, automatic yan. Sa akin, inallow ko na mag-invite sila ng guest kasi baka admin or baka admin, manager, or assistant yung kausap ko. Initially, baka gusto niyang i-add yung owner. So, ito na yung mga questions na useful kapag useful and initially, na, di ba may discovery call script tayo? And dun sa discovery call script, yung iba doon is pwede nating tanungin during the call na, pero okay lang mas okay kung initially, before the discovery call, nahingi na natin yung information para nakapag-research na tayo. So, ito, company name and business name. Next na pwede nating itanong sa kanila is, what type of accounting services or bookkeeping support they need. So, pwede siya dito. Kung bookkeeping, payroll, catch-up, clean-up, tax, compliance. Then, include yung other option. Then, what software are you currently using? So, initially, alam na natin agad kung ano yung gamit nila. Kung QuickBooks, Xero, SAP, Oracle, NetSuite, Wage, Zoho, or Excel kung wala pa. Para makapag-prepare tayo. Then, where is your business based? Malalaman na agad natin kung US siya, Australian, or Philippine. Then, do you currently work with an accountant or bookkeeper? So, initially, malalaman na natin kung additional lang yan or may in-house sila, consultant lang, retainer, or catch-up lang talaga. Then, sa question 6, yun. Dinagdag ko to kasi may nag-reach out sa akin before na nag-message siya sa akin and nag-message siya sa akin and nagtanong siya yung services ko. So, initially, nabanggit niya na set up na bago pa yung company nila. So, hindi ko alam kung gaano kabago initially kung startup ba siya, 1 year, 2 years. So, kaya dinagdag ko itong question number 6 na to. Pero optional lahat ito. Kayo yung mag-a-assess kung kailangan nyo siyang i-add sa Calendly ninyo para sa invite form ng Calendly nyo. Then, when are you looking to get started? Immediately, within a month, within the next 1 to 3 months, or just exploring options for now. Kasi kapag multiple clients na yung hawak ninyo, and syempre limited yung time ninyo,
limited yung time ninyo. Initially, malalaman nyo na agad dito kung kailan nila kailangan yung services ninyo. So, mapra-prioritize ninyo kung sino yung mga urgent or yung mga gustong mag-start immediately na clients. Then, yun, anything you'd like to discuss? Ayan. And idinagdag rin yung feeling ko useful din siya. How did you hear about me? So, kung OLJ, kasi multiple sites yung gamit ko talaga. OLJ, Jobstreet, LinkedIn, or referral. Kasi initially, maa-assess ko kung saan ba nila nalaman or saan ako naging visual sa kanila. Kung sa LinkedIn ba dahil sa mga post ko or sa Jobstreet or sa OLJ. Kasi kung hindi mo 'to ilalagay, hindi mo rin malalaman initially kasi may mga kagaya sa OLJ, meron yung iba na nagre-reach out na nagse-search tapos hindi naman sila hindi sila nagja-job post. Talagang nagse-search lang sila kunyari bookkeeper or ano. Then doon na nila makikita yung profile mo. So useful din siya for me. And payment, optional to, hindi natin gagamitin dahil free discovery call tayo. And notification. Nung nag-register ako, feeling ko, para sa ano kasi siya, para sa standard yung may email reminder before the event. Kailangan mag-upgrade to standard. Pero ngayon, nag-sample ako sa kapatid ko. Yung mga bagong user is pwede ka nang mag-email reminder hours before the meeting. So, iset nyo na lang siya. Yan. Then, ano bang itsura nung Calendly booking page natin? So, kapag binigay mo yung link mo, with clients, ito yung mag-a-appear sa kanila. Ito na yung meeting description kanina na pinakita ko sa inyo. Then, ito yung available time. So, initially, magse-set siya kung Philippine time yung time zone, nakaset siya as PHT sa atin. Pero since ang client natin ay US, for example, US yung nag-view ng booking page mo. So, ito yung makikita niya kung ano yung available time mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na wag niyong ilalagay na 8 to 5 available kayo lahat. Kasi makikita nila available ka everyday 8 to 5. So parang ano na lang, strategy na lang yon na kung ano yung available time mo, yun lang yung ilagay mo dito. Lalo na pag sa mga nagsisimula, so wag nating i-disclose lahat yung calendar natin sa kanila. So yung booking page lang. Yan. Then mag-sample tayo ng magbo-book tayo. Yan. Ito na yung invitee form kanina. Ito yung makikita ng client natin. Napaka-professional siya kasi hindi na kailangan na dun sa email message natin, email body, dun pa natin ilalagay yung mga questions natin sa kanila. So dito pa lang sa booking, pwede nang hindi natin tanungin doon, dito na lang. So anong company name, anong services ang kailangan nila, anong gamit nilang system software, saan based yung business nila, kung may bookkeeper sila, anong stage ng business, and kailan nila gusto magsimula. Yan. So, ang number one na kung saan natin siya ilalagay sa LinkedIn. So, may about section tayo sa LinkedIn.
Yung about section, introduce yourself. Bahala na kayo kung ano yung feel ninyo, ano yung niche ninyo. So, ilalagay ninyo dito kung sino yung mga target ninyo. Then, ito, let's connect and book a free discovery call here. So, ilalagay nyo na yung link nung Calendly nyo. Kung initially nag-premium kasi ako noon. Kaso nag-e-explore pa ako, nag-expire na yung premium ko bago ko nalaman na merong book a call icon dito na pwede mong hindi ko siya nagamit agad eh. Pero meron siyang book a call, i-search nyo na lang dito. Pwede nyo siyang i-add agad. Para dito pa lang sa baba ng name ninyo, nakalagay na dyan yung book a call, tapos ilagay nyo yung Calendly link ninyo. Para sa mga premium LinkedIn yon, so i-maximize ninyo yung LinkedIn premium trial for 30 days. Ilagay nyo yung book a call Calendly link ninyo dito. Then sa OLJ, pwede nyo rin kasi yung iba nagre-reach out, nagsisearch lang sila, ilagay nyo na rin yung link ninyo dun sa profile description. Pwede rin. Facebook or saan pa. So after the Calendly walkthrough, so yung reaching out and connecting, napaka-wide yan. Meron tayong mga cold emails, maraming script. So please, ano na lang po, maximize talaga natin or maximize natin yung time natin to read sa yan. Maximize natin yung time natin, maging bookish po tayo. So for discussion questions, that's all for Calendly setup. Thank you, TL Rachel. Hopefully, marami kayong natutunan kasi ako ganun din. Marami akong natutunan tonight. So, yun. Thank you for sharing. So, for Thank our you. breakout room, ito yung discussion questions natin. Which week are you on the masterclass module? So, gusto naming malaman nasa ano ba kayo, nasa ilang percent na, di ba po, meron tayong makikita ko ilang percentage na yung nadaanan natin doon sa student portal. Tapos, ano yung challenges ninyo dito sa ating journey, sa TBSA journey natin? So, yun. The third question would be, are you ready to join and commit accomplishing our AC group goals together? So, later on kasi, may introduce si TLIs tungkol dito sa third question natin, yung AC group goals together. Yun. So, yun. Ready na yung ating breakout room. Join na lang tayo and we really wanted to hear from everyone po, no? So, share tayo doon sa breather to eh. Breather tong lesson natin ngayon. 'Di ba? So, ano lang, chill lang. Feel free, share your thoughts. Kwento-kwento tayo. Okay, sa BOR. Okay, thank you.
Ay, Miss Marie, hindi po kayo naka-join? Ah, ba't bumabalik po kayo? Hindi po kayo nakaka-join? Miss Marie, naririnig niyo po ako? Naka-mute po kayo. Kanina ma'am kay Team Jeremy na ako, bigla akong nawala. Sige, i-assign po kila tita ulit, Okay, thank you, thank you. Um, ayan po. Ba't po kayo nababalik? Pakibalik uli ako ma. Nawawala ako doon sa room. Pipindot niyo po yung leave. Hindi na, inaayos ko siya eh. Nawawala ako. Ah, Hintayin muna nating makabalik yung iba.
Meron pang isang group na wala pa. Ayan, ayan, mukhang nandito na sila lahat. So yun, welcome back everyone sa ating main group. O, naputol na kami. Naputol Hindi kami kayo. Oh, So, yun, okay lang yun. Based dun sa discussion namin sa BOR namin kanina, maraming na-overwhelm sa schedule, maraming hindi na alam kung ano yung unahin. So, dito sa i-introduce ni TLIs, hopefully makatulong sa ating lahat sa pag-manage ng ating schedules. So, yun, TLIs. share screen ako. Okay. Actually, kailan ko pa to ginawa? Parang kahapon, kanina. Kahapon lang. May kulang-kulang pa to. Sige, eto. Eto, project management tool to siya. So, lahat ito, ibibigay namin sa inyo. Parang assignment na din siya para magawa-gawa nyo. So, eto sa Facebook, i-optimize nyo yung Facebook nyo. So, dito, once ma-receive nyo to, ito yung makikita nyo sa ano nyo, sa email nyo pag accept nyo. So, eto, sa Facebook, meron tayong Facebook optimization, meron din tayong LinkedIn. Tapos, ito naman, may short-term goal din tayo, gagawa kayo nun sa Canva. So, sige, kunwari ito sa Facebook. Ilagay nyo dito sa Facebook, pag naumpisahan nyo na to or natapos nyo na to, itong status na to, ilagay nyo siya done. Or kung tinatrabaho nyo pa siya, working on it, like that. So, pili lang kayo dito. So, pag not started pa to, ibig sabihin, hindi nyo pa talaga siya nagawa. So, pag tapos na kayo, sige, lagay nyo done. Tapos, kasi yung due date nito is nasa gilid din, makikita nyo siya kung kailan talaga natin to kailangan matapos. So, nilagay namin to siya dito para may time pa tayo na ma-review natin or masagot namin kung mayroon kayong mga katanungan before tayo mag-end ng session natin ng AC. So, eto naman, nilagay din to na high priority kasi meron kasi itong critical, may high, may medium, may low. So, dito lang tayo sa high, wag lang tayo sa critical, baka kasi kabahan tayo eh. So, high lang tayo. So, action items naman, pwede kayo maglagay dito ng note. So, note nyo dito. Tapos, eto sa files, i-attach nyo dito yung mga nakalagay dito like ito sa LinkedIn. Kasi dapat kasi dito may files pa dito na i-attach pero hindi na ako mag-a-attach dito kasi kayo mag-a-attach dito yung pwede nyo siyang i-SS tapos i-attach nyo siya dito. So, pag mag-attach kayo dito, eto, makikita nyo, pag nakasave na siya sa laptop nyo or sa computer nyo, i-upload nyo lang. So, pwede siya from computer or nasa drive nyo ba siya, i-attach nyo lang siya dito. Kasi pwede natin to siya ma-review ng isa-isa. Then, tapos, ito naman sa LinkedIn, ito, ilagay nyo yung, ito na, dito sa ano din siya, ito sa nilagay ko na may LinkedIn, ilagay nyo dito yung link nyo sa profile nyo. So, alam nyo ba mag-copy ng profile ng link nyo? Like, sige, kunwari, gawin natin to. Try ko siya pakita. Eto. I-open nyo yung link nyo. Ayan. Ay, hindi dapat dito. Yung sa ano lang, yung dito lang talaga sa, like ito. Sige, try ko pakita sa inyo paano nyo kunin yung link nyo. So, ito, LinkedIn. Para makuha nyo paano kayo makumuha ng link nyo sa ano nyo, sa profile nyo. Eto, i-click nyo yung picture nyo. Ayan, di ba lalabas yung profile nyo. Yung profile nyo, itong sa taas, ito, dito, i-copy nyo yan siya. So, yan, pag copy niyan, i-copy nyo lang siya, yan yung ipi-paste nyo dito sa LinkedIn. So, dito sa LinkedIn naman kasi siya, dito siya sa may LinkedIn na assignment. So, ito from link. Tapos, lagay nyo lang yan siya dyan. Ayan, meron na siyang link. So,
Okay na yan. Tapos, lagay natin link. Yun. So, yan, save. Yan, may naka-attach ka na. So, kuha ba? Madali lang ba siya? So, from here, kami na mga TL nyo, makikita namin to siya. So, pwede namin itong bisitahin, titignan namin, sino pa bang hindi nakagawa. So, pag hindi pa to siya nakagawa, like ito, not started, o hindi pa talaga niya naumpisahan. So, ito, working on it, or tapos na ba ako? So, done na siya. So, okay na. So, once na tapos na yan, lalagay yung name nyo dito sa completed. So, malalaman namin kung sino sa inyo ang nakagawa na or hindi pa. Tapos, for now, ito yung unahin nyo muna ha, yung evaluation natin. Itong evaluation, open ko to. Pag open nyo dito is, itong link, i-click nyo lang siya. Google Form yan. Tapos, ito. Lagay nyo dito, ansiran nyo lang to siya. Lagay nyo yung email nyo na ginagamit nyo, yung name, yung anong batch talaga kayo kasi alam namin hindi kasi lahat to 16 lang. Meron ditong nasa 15, nasa 14 yung mga ibang batch. So ito, nag-a-attend ba kayo ng easy call? Minsan lang ba? O lagi ba? O hindi talaga? So yan. Tapos ito, since ngayon lang natin to pinapaansiran sa inyo, ito, ilalagay namin dito yung sa week 1 to week 5. So ito naman, hindi naman kasi siya, hindi kasi naman siya mahirap na mag-answer kasi nakarelate to sa topic natin. So ito, lagay nyo lang yung answer nyo dito, click nyo lang, tapos type kayo. Pag natapos kayo, ito naman sa week 2, maki-takeaways nyo, anong niche kayo, naka-create na ba kayo, naka-optimize na ba yung profile nyo. So, lagay nyo lang dito. Tapos, dito naman, mali pala to. May week 3 to. Sige, edit ko lang to later ha. Week 3 to siya. So, explore sa 0. Ano yung mga concern mo? Okay ka lang ba dito? Nahirapan ka ba? Be honest lang kayo para ma-evaluate din namin kung sino talaga yung kailangan na matutukan. So, ito naman sa week 4, sa QuickBooks, week 5 natin, ito yung Calendly ngayon. Tapos, ano yung mga feedback nyo or suggestion para sa AC natin? So, okay lang ba sa inyo? Or natulungan ba namin kayo? Or may kailangan pa ba kayo sa amin? Sige, magsabi kayo dito. Kasi may time pa tayo. Parang, ano pa ba? May 4 meetings pa ba tayo? Or 3 na lang yata, no? 3. 3, no? Next week. Tapos, pero may time pa kasi deadline nito is sa Saturday para ma-evaluate pa natin to. So, by Monday, pag-usapan natin to. So, babalikan natin to by Monday. So, titignan natin kasi, may nisend din pala ako sa Discord. Check nyo lang doon kung tama ba yung email address. So, pag tama ba siya, hindi pala dito siya naka-open. So, pag tama ba siya or hindi, TL, saan po ayan. makikita yan? Ma-download yan? May access kayo dito. I-share ko to sa inyo. Magsagot lang kayo dito. Itong link na to. So, itong link na to, makikita nyo yung mga names nyo. Check nyo kung tama yung mga email address na nilagay dyan. Pag hindi, pwede nyo siyang i-edit or ilagay nyo note dito na mali siya, ilagay nyo yung tama para doon ko siya i-send. Pag correct naman siya, click nyo lang tong box na to. So, ibig sabihin tama yan. Kung sino yung nag-click dito, yun yung masisendan ko. Para sure talaga na ma-receive nyo yung sa natin, yung sa project management natin. So, maumpisahan nyo din siya. So, ayan. Magbibigay meron ka ba na. ng deadline nito, TL? Kung kailan sila May deadline to. Para Itong Facebook. hindi yung TL, yung initial nila, email, para masendan mo na agad. Meron na. Ayun na. Yung Ito na mga naka-check, masisendan na yun agad. Sendan ko siya after ng natin, ng AC natin. So, eto ha, don't forget dito, lagay nyo dito kung working na kayo o na-stuck. Pag na-stuck kayo dito, alam namin may problema kayo, reach out lang kayo. Or ilagay nyo dito kung bakit. So, meron naman kayong action items dito Pwede kayong maglagay dyan ng notes. Or pwede nyo siyang ilagay dyan kung anong problema nyo. So, ayan. Tapos, dito makikita namin sino na yung may nakatapos na. So, yun.
Tapos every time na may mga resources tayo, like try namin na ilapag din dito yung mga resources natin sa ating AC. So para pwede niyo siyang balik-balikan. So try namin na ma-recover namin yung hindi namin alam kung may nakasave ba doon kasi ini-edit lang kasi namin. Pero don't worry kasi sa mga resources naman marami tayong makukuha diyan. So yun, isa din Yung ito na way. yung TL, yung ano natin, presentation. Yung sa Canva para Oo, makita. yung Oo. visuals natin. Oh yes, oo. Try natin para i-share din natin sa kanila yon para lagay natin dito sa files lahat-lahat ng mga ano natin, lahat ng mga Wait lang. resources na pwede. Pwede din siya kung ano, kung makaka-help na saan sila pwede mag-study, ano yung makakatulong sa kanila, pwede nating ilagay dito. So pwede nilang Tsaka, ma-access. oo. Tapos meron yung ano, na-access kaya nila yung TL, yung TBSA booster na YouTube. Pwede natin ilagay. Kaya Yun, natin siya ilagay na dito. lang natin. Kasi nandun lahat ng Okay, sa replay ng materials. ano, Lagay natin dito yung link ng yung YouTube. TBSA booster. Sige, lagay natin siya dito sa materials para lagi nila itong mabalik-balikan. So yun, kung sino na yung nakapag-send, si-share ko na to sa kanila. So check nyo lang siya. Sana ba yun? So yun lang. So may mga tanong ba kayo? So yun, Pag may nahirapan kayo, wag kayong lapag nyo lang para masagot namin kayo. okay. So, TL Ice, may is tanong dito. Si Vin, need talaga namin yan, TL. Yes, Vin. Para ma-assess namin kung saan ka namin matutulungan. Actually, yun po yung pinaka-purpose nun. Yes. So, And oo. sa BOR din namin may nagsabi, useful siya and agree sila dun sa mga AC group goals natin kasi kailangan nila ng push. Yes. Oo. Oo. Tsaka mas exciting kung makikita mong nandun ka na sa completed. Truth. Oh, wait natin yan kung sino Oo, na talaga kasi yung yung mga goals dito is for us naman para sa client getting, profile optimization. So talagang very useful naman siya. Very useful sa ating magiging ating freelance bookkeeping jobs or journey. Yes. May question Ayan. pa May po, kulang. guys. Yes. Ano? May question pa ba? Huwag kayong mag-alala kasi yung pinakita ko sa inyo, ma-access nyo yun forever. Pwede nyo siyang balik-balikan. Yung mga sources, meron doon. Lalagay natin yung kahit anong resources na pwedeng makatulong sa inyo, lalapag namin doon. Kahit tapos na tayo sa AC. So, huwag kayong mag-alala, ma-update yun. Yes. Kahit tapos na sa AC kaya we encourage for everyone maximize niyo yung Discord. Kasi doon tayo kumbaga doon tayo magdadamayan. Pag may mga po kayo, may mga Pag may mga interview clarification. kayo, Oh. may interview kayo sa client nyo, ano ba? Anong pina-prepare sa inyo? Sige, magsabi kayo. Ang galing naman. Buti pa dyan may forever TL. Anak tayo ng forever mo, TL. May hugot yan, TL Julius. So, yun. Kung wala na pong question. Tulungan. So, yun lang for me. Then, sa Discord gamitin natin Discord. yun kung may question talaga, lapag lang kayo dun. So, Miss Meron, andun. yes, sa Discord natin to ipopost yung link. Yes, andun na Okay. siya. So, yun, let's move may on. question pa po. Yung link. Pa po ba? Active pa po ba ang AC ng Elevator Blazer sa Discord siguro to? Kahit tapos na ang AC. Yes. Yes Meron. po, hindi po siya mawawala. Yes po. May forever detail recently. May forever.
Boy forever, guys. Naaliw po ako So, sa yun. Monday. Monday that. Monday work yes po. Nakikita ko po yan sa Facebook eh. Yes, ang raming ads. Opo. Connect din kayo, connect para makakuha kayo ng mga ideas. Importante yun. Very Thank you importante po. kasi. Sige po. Search niyo Yes, back to mga you. hindi pa yata kami magka-connect, pero search niyo yung mga LinkedIn profiles ng mga TLs. So, hindi kami Connect. magka-connect. Connect, Yung connect. example sa'yo kanina, naka-second connection lang tayo. Sige, connect tayo later. Connect tayo. Yes. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you, TLI, for sharing. So, yun, let's move on to anong next na? Ayun, words of encouragement naman. Ba't mo discouragement, sabi ko? Word of encouragement. So, yun. Anyway, so for today's encouragement, if you feel like you're running out of time, God has the ability to compress time for you. So, naniniwala ba tayo doon? Because sometimes, 'di ba, in the middle of our lessons, deadlines, ito meron namang assignment si TL, 'di ba? It feels like we're running out of time. So, parang hindi sapat yung isang araw para matapos lahat ng kailangan nating gagawin, kailangan nating gawin, 'di ba? But let this be your reminder. If we entrust our journey to God, He has the power to redeem and even compress time for us. 'Di ba? The hours you thought na wasted siya can turn into wisdom gained. So the moments you thought were delays can actually be God's way of preparing you for something greater. So each step, no matter how small or slow, meron akong kasama sa BOR kanina, no, feeling nila hindi enough yung effort nila, feeling nila nale-left behind. So yun, no matter how small or slow we are doon sa ginagawa natin, it's part of the process of shaping us into the bookkeeper and professional we are meant to be. So don't be discouraged po when journey feels heavy. Naiintindihan namin yan kasi dumaan din po kami sa situation nyo na bakit yung percentage doon sa student portal last week 50% na ako tapos hindi lang ako naka-visit ng isang araw, naging 30% or 35% na lang ulit. So, 'di ba, parang ang bigat. Pero ayun lang, don't be discouraged. Ang importante, keep showing up, keep learning, and keep trusting because with God, no time is ever truly lost. Okay? He makes everything beautiful in His perfect timing. So, kanina merong naguguluhan, ano ba yung uunahin ko, ano yung dapat kong gawin ngayon, ang gulo-gulo. Pero 'pag gano'n na, entrust niyo lahat kay Lord. So, bibigyan ka ng time, for sure. Bibigyan kayo ng time. So, yun. In today's takeaway, we wanted to hear one or two testimonials po. Right, 2 minutes lang before we close our session. We wanted to hear from you kung meron kayong takeaway in today's session. So, yun. Meron po ba mag-volunteer? Any volunteer po? Di tayo matatapos sa session. Ayun. Ayun. Yeah, as much as possible, we wanted to hear po sa inyo. Mag-volunteer na lang po. Ayaw naming mag-volunturo. Anyone? Yun, Sir Mark. More or less, itong mga nasa AC group natin, ito na yung magdidire-diretso eh. Parang ito na yan eh. Kasi iba, iba yung may kasabihan nga na huli man at magaling ay hahabol din. So yung mga mahabol, magdidire-diretso na yan. So congrats sa ating lahat. Sana
matapos natin ng maayos ang ating course at maging maayos din ang ating profesyon. Salamat sa lahat. Thank you. Ayun. Thank you, Sir Mark. Tuloy-tuloy na talaga yan. So, yun. Sino pa po? Last one. Ako na Ayan, lang po. Marian. Yes po. I hope and pray na sa Monday AC, kung ano man mga pagkukula ay agam-agam ng mga newbie like me, lahat po kayo TL, open arms, to input some, bigyan kami ng courage and more learnings and patience to teach us mga lesson na dapat namin malaman at saka open lang bawat isa, magtulungan, yun lang po. And in yan, together as one, Yes. united as one. Parang kala ko kakanta na si Miss Aria. If we hold on together. Sige. Malapit na. Oo nga po. Emotional So, lang yun. ako. Super over, lang. I'm so happy in this AC group, Monday group. Really. Yeah. Thank you, Miss Marian. And thank you for connecting me, TL Jeremy. Sure. At saka si TL Julius, na-view lang niya yung aking profile. Lagot ka, TL Julius. Pasensya na kasi baguhan lang, di ko alam. Dapat nyo sa View lang. dito sa project natin kasi may makikita na lahat eh. Pag nyo po yung link ninyo ng profile nyo, i-add namin kayo lahat. Opo. Thank you. Malaking tulong kasi kung meron kaming gustong itanong, madali lang sa inyo, reach out. Yes po. Ayun. Pag may mga tanong po kayo, ulit-ulit po, ine-encourage po namin talaga kayo sa Discord. Baka po kasi yung tanong ninyo, tanong din ng mga ka-AC natin. So, para minsanan, ma-share na rin natin sa kanila. And kahit sino pong kayang makasagot sa atin, kahit mga mentees, please step up po kung kayang sagutin yung mga question ng mga ka-AC natin. Magtulungan po tayo lahat. Ayun. Yes. Yun yung purpose ng AC natin. Maraming salamat. Yun ang spirit natin, helping each Actually, other. chine-check ko din yung mga profile niyo sa LinkedIn. So, tinitingnan ko kung optimized Asma na. ba, TL Julius? May Parang LinkedIn hindi na, ba may tayo Facebook pa. nag-connect? So, yun. Go for it. Progress is a progress pa din po, banda. Yes. Correct. Even 1% is a progress. So, yun, for those po na hindi natawag, pwede nyo pong i-share sa inyong social media yung accounts yung takeaway natin, takeaway nyo today. So, we will take it seriously para din po ma-improve namin yung ginagawa namin as your TLs. It will serve as our kumbaga, barometer kung sapat ba yung ginagawa namin o may kulang pa. So, yun. We will value those takeaways po. Many thanks po sa lahat na nag-share, sa lahat ng nagsalita sa BOR nila. Thank you so much. So, yun. As a wrap, ito yung ililib ko sa inyo. Let's continue learning, growing, and trusting the process. Mabagal minsan, mabilis din minsan naman. So, yun. Knowing that every effort we give will bear fruit in His perfect timing. So, yun. Thank you so much for being here today again. Grabe, lagi tayo nag-hit ng 30 participants. So, we're very happy na every time na meron tayong AC, marami kayong naanditong pumupunta, dumadating. So, yun. Thank you so much again for being here today, and we encourage that you will come again next week sa mga susunod nating AC. So, for our announcements, next. May next pa. So, for announcements, Next pa. Next, tell Julius.
Yon. So, for our upcoming events, 25 ngayon. So, ito ngayon yung EC natin. So, sa Wednesday, meron tayong mindset training. So, kung makaka-attend po kayo, 7 p.m. din ito via Zoom. Isi-send din namin ulit yung link doon sa Discord. So, yon. So, next, TL Julius. So, ito, yung mga team replay, yung mga minsan hindi tayo nakaka-attend ng ating live session. Puntahan lang po natin yung ating student portal. Meron tayo dito sa bottom, itong live coaching replays. Kahit yung replays po nila Coach Alfie, nandyan po yun lahat. So, tignan natin yun, i-revisit natin. Kung naka-attend man tayo ng live AC, pwede tayong mag-replay ulit doon sa student portal natin kung merong kailangang i-recall. So, yun. For our last announcement, next week, 7 p.m. ulit. We hope to see you again. Yun. For our documentation, para sa ating attendance, last part. Please open your cam po para makita namin yung beautiful faces niyo. Wow. Normal ba to, TL Julius? Normal ba? Yan po, may mag-open pa po ba ng cam? So, yun. Smile, guys. 1, 2, 3. Page 1 pa lang yan. May page 2 pa. So, page 2. 1, 2, 3. Thank you so much po. Okay. Thank you, TL Julius. So, before we leave the room, let's have our closing prayer. TL Julius. Let's bow our head po. Our Father, Son, and Holy Spirit. Thank you so much, Lord, for this very amazing group, the EC group, and all the mentees of the Trailblazers, Elevate Trailblazers. Sana po magtuloy-tuloy pa yung learnings nila sa mga hindi po nahihirapan mag-progress. Ay Panginoon, tulungan niyo po sila at bigyan niyo po sila ng lakas para matapos po nila yung master class nila up until now. So, patuloy niyo po kaming subaybayan, gabayan, at hindi po kami mapanghinaan. Bigyan niyo po kami ng lakas at sa mga kagrupo po namin dito sa Elevate Trailblazers na sa mga na-overwhelm po, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng lakas, ng pag-iisip at more powers pa po para ma-overcome nila, which is overwhelm turns to overcome these struggles po. At blesses us, O Lord, every day. Wala pong mangyaring masama sa amin. Yan lang po, lahat ng healing po namin ay binabalik po namin sa Panginoong Kristo. Maraming salamat po, amin. Amen. Ayun, maraming salamat po ulit. Ayun. Thank you so much. Have a nice day, everyone. Pwede na mag-dinner. Okay, bye-bye. Good night, everyone. Night po. Bye. Thank you Night, po. good night. Thank you. Keep safe.
by more than books and lectures.